Nang sabi nga ni PRRD ay anytime maarestuhin siya at saka yung posible dismantle ng Task Force Davao. So, kaya po tayo naging spokeshour para linawin. Unang-una, binibigyan po ng kumpirmasyon na sinabi talaga sa akin yan ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na anytime pwede siyang arestuhin. Pinanindigan ko po yun. Pero nung tinanong ko siya, saan mo nakuha yung impormasyon na yan? Dahil nasa telepono lang kami nag-uusap, ang sabi niya, ay, hindi ko pwede sabihin dahil nasa telepono tayo. Okay? Pero siguro naman, naniniwala kayo na dahil siya yung dating presidente, ang dami niyang sources of intel. No? So ako, hindi ako nagdududa kapag nanggaling sa bibig mismo ni dating presidente na may banta na siya arestuhin. Ngayon, kaya naman ako nagsuspox-hour ngayon kasi baka isipin daw ng taong bayan, ito yung sa pananaw ni PRRD, na takot siya doon sa warrant of arrest. Hindi po. Ang sabi niya, kung ang warrant of arrest ay galing sa International Criminal Court, haharapin ko sila, pero hindi ako magpapahuli ng buhay. 80 years old na ako, okay na ako. So wag po kayong mag-alala ha, hindi po sa natatakot ang Presidente Rodrigo Roa Duterte kung meron ng warrant of arrest laban sa kanya. Hindi siya magpapabuhay, malinaw po yan. 80 years old na raw siya matapos lumabas yung balitang yan, abay ang PNP nag-issue na ng statement. Hindi daw nila isi-serve ang warrant of arrest ng ICC dahil hindi na nga tayo miyembro ng ICC na posisyon din namin. Na nung nagsimula ng preliminary investigation, 2 taon, matapos tayo bumitiw, too late. Kasi yung ating pagbibitiw naging epektibo 1 taon matapos natin ma-depositong instrument of withdrawal. 2 years sila nagkuha ng permiso para mag-preliminary investigation. Too late the hero, natulog sa tangkungan. Hindi po takot si Presidente Duterte, hindi siya magpapabuhay ng buhay. Hindi siya magpapahuli ng buhay. Ano ba? Hindi magpapabuhay ng buhay. Hindi po siya magpapahuli ng buhay. 80 anyos na siya, okay na siya. Malinaw po tayo dyan. Ngayon, lilinawin ko rin po, nung aking siniwalat na posibleng pag-dismantle sa Task Force Davao, yung impormasyon na yan, hindi po galing kay PRRD. At hindi ko po sinabi na utos yan ni PBBM. Yan po yung impormasyon na nakuha ko sa isang very well-placed na informant na taga-Armed Forces of the Philippines din. Okay? So, nag-issue po ng statement, hindi lang statement, ng video ang Chief of Staff, si General Browner, at saka yung tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines na wala raw katotohanan yan. Well, nagagalak naman po ako na walang katotohanan yan. Kasi nga, kaya ko siniwalat yan, walang dahilan para ma-dismantle ang Task Force Davao. Unang-una, hindi po yan private army ng mga Dutertes. Ang Task Force Davao po ay isa sa pinaka-epektibong paraan para makontra ang mga terorista at iba pang security threat, hindi lang sa Davao, kundi sa buong Mindanao. So kung i-abolish yan dahil nga sa politika, dahil ang tingin nila, private army yan ni Presidente Duterte, ang magsasuffer po, ang magdurusa, ang mga taga Mindanao. Makukompromisa po yung kapayapaan sa Mindanao. Mantakin niyo po ha, napakatahimik ng Davao. And yet, katabi niyan, ang BARM, ang Maguindanao. Nasa gitna po yan nung talagang magugulong mga probinsya. At Task Force Davao talaga ang nagpanatili ng kapayapaan. Hindi lang po sa syudad ng Davao o sa Davao Region, kundi sa buong Mindanao. So, maraming salamat, General Browner. Maraming salamat sa spokesperson dahil yan po ang ating intensyon na linabas natin yung impormasyon na yan. Hindi po dapat matuloy ang pagdidismantle ng Task Force Davao. Hindi po yung private army ng mga Duterte. Yan po ay para sa seguridad ng mga taga Davao at taga Mindanao. So yun lang naman po ang pakay natin sa ating special spokes hour. So, meron ba tayong mga komento? Tignan po natin ang mga komento natin at talaga naman pong napaka-disturbing nito mga balitang ito. Vicente Esplana, good evening, Attorney H. Roque, tama lang yan. Ang siniwalat nyo sa balak kay Attorney Roque, mas mainam na lang na mauna kaysa mabulaga tayo. Well, alam na po natin yan. So wala na po tayong mabubulaga ha. Salamat po sa mga kapulisan na nagsabing di nila isuserve ang warrant of arrest ha. Pero meron pa pong mga po pwede mag-serve ng warrant of arrest. NBI, hukbong sa datahan ng Pilipinas. Okay? Kim Yu, di matakot si Tatay Digong, kasama mo po ang taong bayan. Yun nga po. Yan ang naging leksyon ng siniwalat ko yan. Grabe ang naging pag-alala at pati paggalit ng taong bayan. Recu Dems, good evening, Attorney Harry. Naniniwala po ako sa inyo, Attorney. Ang magagawa ko po, ipagdasal na maintim si Tatay Digong. Mahal po namin siya, kaming mga OFW. Salamat po, Recu. Aba, miski hindi tayo regular hours, maraming mga nagkokomento. Bahar Angela, Spokes, narinig ko na interview si PRD, ang isang media man sa Davao kay Randy at di nga siya takot at ayaw niya magpahuli ng buhay. Nabanggit niya yung Task Force Davao ni PRRD. Opo. Kaya po hindi ako nagsalita kagabi kasi may nagsabi sa akin na mag-issue ng statement sa PRRD. Tapos kanina umaga, hindi raw natuloy, magsalita na ako. So nag-issue po ako ng statement. Pero dahil napaka-toxic po ng araw nito, ngayon ako nakapag-spokes hour. Bahar Angela, Spokes, narinig, ayun, tapos na po yan. Nabasa ko na si Bahar. Okay?
Arnold Gabriel, attorney, may sistema ba iyong panawagan para mabilis ang pagresponda kay Tatay Digo? Kung siya ay arestuin na, baka tayo mahuli. Okay, mag-alala, habang nandiyan ang internet. Kung kinakailangan ng tulong, magtatawag po tayo ng tulong. Kung kinakailangan ng tulong. Dahil wala pong jurisdiction ng ICC, illegal po ang pag-arrest sa kanya kung yan ay ipatutupad. Mariah Carey, ang sabi niyo po ay tumawag sa inyo sa PRD. Opo, tumawag po sa telepono yan. Justin Acosta, hi. Attorney Harry, pa-shoutout naman yung kasama ko na nanonood, si Ice Wallow Cam. Hello, Ice Wallow Cam. Okay. Uncle Lau, asa ng mga Pinklawan at NPA na laging nagwewelga, na labing nagwewelga? Bayad na ba sila ng PCSO? O nga po nakapagtataka, pati sa pirma, tahimik na tahimik ang mga Pinklawan. Ang duda ng marami, at may posibilidad din po dahil meron kamag-anak incorporated sa loob ng administrasyon, parang nagsanib puwersa na. Diba? Kaya tingnan sa korte, pati mga sa korte sa kongreso, pati yung mga kaliwa, nagsanib puwersa na sila. Ignis Minokawa, tuwang-tuwa, maute kapag na-disband ang Task Force Davao. Totoo po yan, totoo po yan. Pero sabi naman ng ubong sa datahan, hindi rin nila gagawin. Gaming, attorney, ano masasabi mo na may right daw ang mag-revoke ang kongreso sa franchise ng SMNI? Totoo po yan, pero kinakailangan bumotong Senado. Buboto bang Senado kasama ang kongreso? I doubt it. Lalo na ngayon, binubuwag ng kongreso ang Senado. Kayo naman. Raquel Ramo, ingatan mo si Tatay Digo, attorney, balik ka na naman ng droga at krimen. Ano ba naman ito, attorney? Talaga nga po nakakalungkot, no? Kayo po nagsasabi niyan. Okay? Panfilo Ibarra, tamaan sila ng kulog at kidlat. Hindi papayag ang sambayan ng Pilipino, dadanak ang dugo. Huwag sana mangyari uli ang ginawa kay Ninoy, kaya nagkagulo. But talaga pong pag in-enforce nila yung warrant of arrest sa ICC na illegal, magkakagulo po talaga, sinasabi ko na. Yan po ay hindi prediction, hindi po yan galing sa crystal ball. Ayan po talaga alam na natin. MAC, I think Spock, they're just testing the waters kung papalag ang mga taga-suporta ni PRRD. Well, nakita niyo po nila. Talagang grabe yung naging response ng mga loyalists ni Tatay Digo. Okay? Quintos Tagok, hindi dapat sumama si FPRD sa mga aresto kahit ano ang mangyari. Well, yan po sabi niya, hindi siya magpapahuli ng buhay. Yan si Jillian Caper, attorney, pati ba sa SOCMED, kayo nilang pahintuin ang SMNI? Ay nako, pwede po. Pwede po, nagawa po nila yan. Yung 1 million followers na YouTube, napatanggal nila kasi yung mga pulahan sumusulat sabay-sabay doon sa YouTube. Kaya tayo, maingat din po tayo ha, dahil talagang pwede tayong targetin din. Yan si Jillian Caper, narinig ko kasi kanina pati sa social media, mukhang gusto nilang ipaban ang SMNI. Totoo po yan, talagang susupilin nila ang SMNI. Okay, alam ko po marami pang mga komento, pero ako po nasa pagpupulong ngayon, Christopher Cheng. Spox, dapat lagi tayo mapag-matchat para hindi tayo maisahan ng mga kalaban ni Tatay Digong. Jojo Cheng from Dubai. So ako po nasa gitna ng mga pagpupulong, no? Super toxic po itong araw nito. Isa sa pinaka-toxic na araw ko, no? Pero kinakailangan gawin po ito para sa inyong kaalaman at para po to set the record straight. Okay? Dahil maraming mga tanong-tanong, ugong-ugong, fake news daw. Well, wala po ako sinasabing fake news. Pati po yung mga ugong-ugong tungkol sa Task Force Davao, kung wala po akong credible source, at abogado naman po ako, alam po kung sino mga credible sources, hindi ko po yan i-broadcast. No? At sa tingin ko naman, yung denial ng Task Force Davao, yung denial ng buong sa datahan ay abolish